Shalom. Shalom, mga kapatid, mga kababayan. Isang pinagpalang araw sa ating lahat. Narito na naman tayo ngayon sa ating Preaching in the Wilderness series kung saan binabasa natin ang Ebanghelyo ng Panginoon na binabasa sa lahat ng mga Katolikong simbahan. At pinagdinilayan natin ito at paminsan-minsan sumasagot din tayo sa mga katanungan patungkol sa ating pananampalataya sa abot na ating makakaya. At binabati natin ang mga kapatid natin na dumadaan or sumusubaybay sa atin paminsan-minsan, maging yaong nasa Facebook, ang mga kaibigan natin doon, mga kapatid natin. At nawa sa araw na ito ay samahan tayo ng Panginoon, ligtas niya tayo sa mga bagay na beyond our control. At inaangkin natin ang sinasabi sa 2 Corinthians chapter 10 verses 4 to 5 that the weapon of our warfare are not of flesh but are enormously capable of destroying fortresses. We destroy arguments and every pretension raising itself against the knowledge of God, taking every thought captive in obedience to Christ. Okay, mga kapatid, yung Miyerkules ngayon, ang araw ng Miyerkules, April 23. April 23 na po, mga kapatid. And the gospel of today is taken from the gospel according to St. John. Gospel of today is taken from the gospel according to St. John chapter 6 verses 35 to 40. Glory to you, Lord. Jesus said to them, I am the bread of life. Whoever comes to me will never hunger, and whoever believes in me will never thirst. But I told you that although you have seen me, you do not believe. Everything that the Father gives me will come to me, and I will not reject anyone who comes to me, because I came down from heaven not to do my own will, but the will of the one who sent me. And this is the will of the one who sent me, that I should not lose anything of what he gave me, but that I should raise it on the last day. For this is the will of my Father, that everyone who sees the Son and believes in him may have eternal life, and I shall raise him on the last day. Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Ayan, mga kapatid. Okay. So, binabati natin ang ating mga kapatid pala sa Facebook, si Chief Jail Officer Arnel Campanero, atin Neven sa Facebook, at yung iba pa nating mga kaibigan doon na sumusubaybay sa atin. So, ang Ebanghelyo ngayon ay na tinatalakay is tuloy-tuloy na galing sa John chapter 6. At ito na yung karugtong ngayon kung saan sinasabi ng Panginoon na siya yung tinapay na bumaba mula sa langit. Siya yung tinapay na nagbibigay buhay. At kung babasahin natin itong buong John chapter 6, it talks about Jesus as the bread of life. Dito makikita natin na sinasabi ng Panginoon na maliban na tanggapin natin siya, kainin natin siya, bilang tinapay ng buhay, ay wala tayong buhay galing sa Kanya. So, okay, sabi niya rito, balikan natin, John chapter 6 verses 35 to 40. Jesus said to them, I am the bread of life. Whoever comes to me will never hunger, and whoever believes in me will never thirst. But I told you that you have
seen me, you do not believe. Everything that the Father gives me will come to me. I will not reject anyone who comes to me, because I came down from heaven not to do my own will, but the will of the one who sent me. Okay. So, ang Panginoon ang tinapay ng buhay. Kung babasahin natin later on or tuloy-tuloy, maaring bukas babasahin ulit. Pero hindi natin sigurado kung magawa natin yung ganito. Makapag-live tayo or may discuss or matalakay natin itong mga bagay nito. Kung babasahin natin itong buong John chapter 6, talagang tahasan na sinasabi ng Panginoon na siya yung tinapay na nagbibigay buhay. At mababasa din dito sa John chapter 6 na kumbaga parang inihambing niya na kung papaano ang inyong mga magulang ay kumain ng mana sa ilang. And then, babanggitin din ng Panginoon na siya yung tinapay na bumaba mula sa langit, na ang sino mang kumain sa kanya ay may buhay na walang hanggan. So yun yung parang pinakatema dito sa John chapter 6, at makikita natin dito sa kabuuan, sa kahuli-hulihan ay makikita natin na yung mga tao ay nagsialisan sapagkat hindi nila kayang tanggapin yung sinasabi ng Panginoon. Kaya nga ang Protestantism does not start in 1054 or 1517, kundi ay nag-uumpisa mismo noong panahon pa mismo ng Panginoong Jesucristo. Nagprotesta na sila. They protested. And after that, nagsialisan sila sapagkat hindi nila matanggap yung sinasabi ng Panginoon. Diba? Try nyo basahin yung John chapter 6. Nung sinabi ng Panginoon dito sa kahuli-hulihang part, sabi niya, ang aking laman ay totoong pagkain at ang aking dugo ay totoong inumin. Nagmurmur or yung mga tao na sunod sa kanya dahilan sa napakain sila ng tinapay at nakakain sila ng isda, nagmurmur. Sabi niya, paano may bigay sa atin ng taong itong kanyang laman? Di ba? Hindi nila matanggap. Kaya nga, doon sa verse 6-7, ay nagsitalikod sila. Okay? Yung mga tao na yon na sumusunod sa Panginoon, hindi na matanggap yung sinasabi ng Panginoon, nagsialisan sila. They protested. Kaya nga yung nagprotesta sila. Kaya hindi pala si Martin Luther yung kauna-unahang nagprotesta. hindi ang Orthodox ang unang nagprotesta, kundi yung mga tao mismo noong unang panahon na sumusunod-sunod sa ating Panginoong Jesucristo. It's me. Catholic ako in, sabi niya, ano po religious nyo? I am a Catholic na kumikilala kay Pope Leo XIV as the successor of Saint Peter. Ayan. Okay. So, nagprotesta sila, hindi nila matanggap. Kaya kung babasahin natin kasi gusto ko nang basahin ngayon kasi baka the next other day ay hindi natin ito matalakay. Sabi dito, mga kapatid, nung hindi nila matanggap yung sinasabi ng Panginoon, ito po yung nangyari. Sabi niya, John chapter 6 verse 66 pala. Madaling tandaan 666 of John. Ayan, madaling tandaan. 666 of John. Nung hindi nila matanggap yung sinasabi ng Panginoong Jesucristo na siya yung tinapay ng buhay, na kailangan kainin siya ng kanyang dugo, totoo inumin, ang nangyari mga kapatid, doon naganap yung unang pagpoprotesta ng mga tao. At sabi rito, as a result of this, many of his disciples returned
to their former way of life and no longer accompanied him. So you see, nagsialisan sila. Try to imagine yung mga sumusunod sa kanya na pinakain niya sa 5,000 at 4,000 na mga tao ay nagsialisan at ang naiwan na lang yung kanyang mga alagad. At yung kanyang mga alagad ay tinanong niya dito sa verse 68. Sabi dito, sa verse 67, Jesus then said to the 12, "Do you also want to live?" Tinanong niya yung mga alagad niya. Kayo? Marami nang sialisan. Sabi niya, kayo? Do you want also to live? See? So, hindi nila matanggap yung sinabi ng Panginoon. Kaya nga ang Protestantism ay hindi naganap lamang noong panahon ng 1517 na si Martin Luther ay umalis sa Catholic Church. And because of that, nagdulot ito ng pagkatapos na umalis si Martin Luther ay yung tagasunod ni Martin Luther umalis din sa kanya. At makikita natin yan even until now. From among themselves ay patuloy silang naghahati-hati. Okay. Kaya nga kuminsan yung pastor ay hindi siya minsan wala siya minsang deacon. Yung ibang pastor walang deacon or associate pastor. Kasi kuminsan kapag mag-away-away sila, kapag may associate pastor, siya. Pagdating ng araw ay nagkakaroon ng away yung pastor at associate pastor, mahati yung mga miyembro nila. Okay, mahati. So, madidivide yung kanyang simbahan. Kapag madivide yung simbahan, ay mahati yung income by means of yung tithes and offerings sa mga kapatid. Di ba? So, yun yung mangyayari. Katulad nung kwento nung kapatid ko na yung dati kong inaatinan na simbahan na Baptist sa Mindanao, malapit sa plaza ng Santo Niño, South Cotabato. Yung tatay, medyo tumanda na siguro. Ang nangyari, parang ayaw pa rin i-give up, hindi siguro pinamana or hindi natin alam kung anong rason. Hindi pinamana sa anak yung kanyang simbahan. Tuloy-tuloy pa rin nangangaral yung tatay. Ang ginawa ng anak daw, mga kapatid, ay nagtayo siya ng sarili niyang simbahan kaharap nung simbahan ng tatay niya. You see? Yung inaatinan ko dati yun. Na Baptist Church. So, ganun ang nangyayari. Yan. Okay? So, parang siningit na lang natin na kung paano nag-start yung Protestantism. But, ang pinakatema ngayon ng Ebanghelyo is about our Lord Jesus Christ na nagsasabi na siya yung tinapay ng buhay, mga kapatid. Ibig sabihin, pag sinabing tinapay ng buhay, alam natin sa kanilang kultura, sa kanilang panahon, ang pinakatawag nito, yung pinakapagkain nila ay tinapay. Unlike sa atin, bigas or palay, kanin. Diba? Sa mga Cebuano, mas gugustuhin nila yung mais. Yun, mais. Okay? Mais na giniling na mais, isa sa ingin. Yan, sinasaing. So, kami na hindi sanay, kapag kumain kami ng mais, ay talagang mag-react ang tiyan mo kung hindi ka sanay. So, yun sa kanila. Ibig sabihin, na ganun kahalaga ang Panginoong Jesucristo sa buhay natin, mga kapatid. Siya yung parang mahalaga. Hindi tayo mabubuhay kung wala tayong pagkain. So the same with our Lord Jesus Christ, hindi tayo mabubuhay kung wala ang Panginoong Jesucristo sa atin. Kung sakali na meron man mga tao, sabihin nila, ako wala naman akong paniniwala.
Wala naman akong pananampalataya kay Kristo. Wala naman akong pananampalataya kay Jesus. Why until now I live? Di ba? Ayun yung mga argumento dyan eh. Pero, ang tanong, anong klaseng pamumuhay meron ka? Ano yung buhay mo? Di ba? Okay. So, sabi ng Panginoon, ako ang tinampay na nagbibigay buhay. Ibig sabihin, napakahalaga siya. Ang Panginoon sa Kristo ay napakahalaga sa buhay natin, mga kapatid. Kinakailangan natin siya. Hindi pwede na mawalay siya sa atin. Because without food, ay manghihina tayo. Di ba? Manghihina tayo. So, kinakailangan talaga natin ang Panginoon sa Kristo sa ating buhay, mga kapatid. Ano sabi niya rito? Everything that the Father gives me will come to me. I will not reject anyone who comes to me. So, okay. Dito sa verse Verse 41, the Jews murmured about him because he said, I am the bread that came down from heaven. And sa verse 42, mga kapatid, ito sabi niya. And they said, is this not the son? This is not Jesus, the son of Joseph? Do we not know his father and mother? Then how can he say, I have come down from heaven? Okay. Jesus answered and said to them, stop murmuring among yourselves. No one can come to me unless the Father who sent me draw him, and I will raise him on the last days. Verse 45, it is written, hanggang 40 lang yata. Okay. So, ayun mga kapatid. Hanggang 40 lang, hanggang verse 40 lang. Kasi sigurado bukas itatalakayin tuloy-tuloy ito John chapter 6 series, mga kapatid. Okay. Verse 39, dito sa 39 mga kapatid and this is the will of the one who sent me, that I should not lose anything of what he gave me, but that I should raise it on the last days, mga kapatid. So yung ibinigay ng Ama sa kanya ay lalapit sa Panginoon. And then yung sa kanya ay bubuhayin niya pagdating ng araw. At hindi niya, actually ito yung mga kapatid, ito pala yung verse na ito. Ito yung verse na, at itong verse na ito is, ito yung pinanghahawakan ng mga kapatid natin sa Baptist, na sabi dito verse 36. Verse 39, and this is the will of the one who sent me, that I should not lose anything of what he gave me, but that I should raise it on the last day. Ito yung verse na pinanghahawakan ng mga kapatid nating Baptist. Yung sinasabi nila, yung doktrina nila na once saved, always saved. So, pero let us remember sa sinabi ng Panginoon sa Kristo na hindi mawala yung mga ibinigay sa Kanya. Pero let us remember na ang Diyos ay nagbigay sa atin ng kalayaan, mga kapatid. Yes, kalooban ng Diyos na lahat tayo maligtas. Yan naman ang sinasabi sa 2 Timothy 2:3 and 4, di ba? Ang sabi doon na it is the will of God that all be saved and come to the knowledge of truth.
Okay? Tingnan nga natin sa 2 Timothy. Yun naman talaga ang kalooban niya. Pero, hindi pa rin pwede i-honor sa kahuli-hulihan, i-honor pa rin ng Panginoon yung free will na ibinigay niya sa atin. Tayo pa rin yung magdidesisyon. Kaya may sinabi yata yun si Saint Augustine, hindi ko matandaan. God created heaven and earth without us. But He cannot save us without us. Hindi niya tayo maaring iligtas na hindi tayo mag-participate or mag-cooperate. Star, 2 Timothy 2, 3 and 4. Ito tama. Tingnan natin. Ito tama ako. First Timothy 2, 3 and 4 pala. Ito sabi dito mga kapatid. This is good and pleasing to God our Savior, who wills everyone to be saved and to come to the knowledge of truth. Yun yung kagustuhan niya na maligtas ang lahat ng tao. Pero yun nga ang free will natin, hindi pwede panghawakan ng Diyos. Binigyan niya tayo ng kalayaan eh. Tayo pa rin yung magde-decide. Nais ng Diyos na tayo ligtas. Yes. Yan yung kalooban niya. Pero ang tanong, gusto ba nating maligtas? Okay. Kaya nga ang ginagawa ng Panginoon, of course, ipaparinig niya sa atin yung Ebanghelyo, merong magbabahagi sa atin, merong mag-share sa atin, merong mag-aakay sa atin, pero tayo pa rin yung magde-decide. Hindi pwede panghimasukan ng Panginoon yung buhay natin. Ang demonyo, kahit hindi natin siya iniimbita, sa buhay natin, panghimasukan tayo ng demonyo. Especially kung binibigyan natin siya or binibigyan natin siya ng karapatan, binibigyan natin siya ng mga bukas na pinto. Manghihimasok ng demonyo. Pero, ang Diyos hindi siya manghihimasok sa atin. Tayo yung magdidesisyon kung gusto ba natin siyang papasukin sa buhay natin. Pero ang demonyo, never. Kahit hindi mo siya iniimbita. Once na binigyan mo lang siya ng opening, once binigyan mo lang siya ng doorway, panghihimasukan ng demonyo yung buhay natin. Pero ang Diyos, hindi niya panghimasukan ang buhay natin kung hindi natin siya i-allow. Ngayon nga, di ba, doon sa Revelation chapter 3, verse 20, di ba, nakalagay doon, I stand at the door and knock. Nakatayo ako sa harapan ng pintuan at tumutuktok. Ang sino mang makarinig sa akin at ako'y pagbubuksan, ako'y papasok at makikisalo sa kanya. Kaya nga mayroong illustration na yung pinto na yun ang walang doorknob sa labas. Walang doorknob. Ang doorknob na sa loob. Ibig sabihin, ikaw na nasa loob ang may decision kung papapasukin mo ba yung tumutok-tok na yun sa sa labas ng pintuan mo o hindi. Diba? Kaya ngayon sinasabi niya, I stand at the door and knock. Revelation chapter 3, verse 20. If anyone hear my voice and open the door, I will come with him and sup with him. Yan mga kapatid. Kaya, yung gagamit ang Panginoon ng invitation para mapalapit ka sa Kanya. Gagamit ang Panginoon ng mga paraan para mapakinggan mo yung invitation niya, mapakinggan mo yung salita niya. Then, depende kung ano yung magiging response mo sa kanyang invitation. Hindi niya tayo pipilitin, mga kapatid. Okay. Tayo yung magde-decide. Sabi ko nga sa inyo, yung pagkakaiba ng demonyo at ng Diyos. Kasi ang Diyos, magtutok-tok siya. Maghihintay siya ng response natin. Ang demonyo, hindi. Once ang demonyo, bigyan mo lang ng tsansa
na maliit na siwang sa buhay mo, yung mga opening, mga doorway na yan, papasukan ka ng demonyo or pakikialaman ng demonyo yung buhay mo. And sinasabi nga dito sa Ephesians chapter 4, tingnan natin kung tama yung recollection ko mga kapatid. Okay. May sinabi dito sa Ephesians mga kapatid. Buksan niyo po sa Bible niyo, hanapin yung Ephesians or Efeso sa Tagalog. Sabi rito, verse 27. So verse 27, sabi dito, ang nakalagay dito sa translation ko, sabi niya, and do not leave room for the devil. At huwag kang mag-iwan ng espasyo sa demonyo. Sa ibang salin, nakalagay doon, do not give an inch to the devil. Sa ibang salin, sabi niya, do not give a foothold. Ibig sabihin, a space. Chance. Huwag nating bigyan ng chance ang demonyo ng bukas na kahit maliit sa buhay natin. Kasi pangihimasukan niya yung buhay natin. Yun yung pagkakaiba. Ang Diyos, He will wait for us. He stand, Revelation 3:20, He stand at the door and knock. If anyone hear my voice and open the door, I will come with him and sup with him. Pero dito sa Ephesians chapter 4, verse 27, sabi niya, do not give an inch to the devil. Do not give a space to the devil. Kasi once bigyan natin siya ng space, panghimasukan yung buhay natin. Okay. Kaya nga, kuminsan, di ba, bakit magulo yung buhay mo? Bakit para bagang I am being harassed of the devil? Di ba? Bakit ganito? Parang I am being harassed of the devil. Because maybe, ito yung mga sinasabi ng mga exorcist na mga nag-engage sa deliverance. Because maybe, we give room, we give space, we give inch to the devil. Try to imagine, inch, maliit lamang na espasyo. Maliit lamang na space for the devil. Ay, panghimasukan niya tayo. Okay? Ano yung halimbawa sa atin, lalo na sa atin sa Catholic Church? Ano ba yung mga inch kuminsan? Ano ba minsan yung mga doorway? Ano ba kuminsan yung mga space na binibigay natin sa diablo? Of course, primarily, pagkakasala. At yung mga bagay na hindi naman talaga tinuturo ng simbahan. Especially, marami yan, mga kapatid. Di ba? Una dyan, yung mga superstitious belief natin. Those are doorway of the devil. Grabe yan, superstitious belief. Maraming mga Katoliko, maraming, kahit yung mga nagsiserve sa simbahan, mga lector, commentator, mga BSG, mga MBG, mga Aseret, they are still engaging into superstition. Kapag Easter nga di ba, yung salubong, yung bulaklak na gagamitin pa sana sa altar, ang mahal-mahal ng bulaklak ngayon. Pagdating ng salubong, pagkadating na ng salubong, tapos na yung salubong, nag-meet na yung image ni Mama Mary at saka na Jesus. Pag-aagawa na nila yung bulaklak, hindi nila kinoconsider na gagamitin niyo pa yun sa altar, idadagdag yun sa altar. Di ba meron tayong nakita na video, nagreklamo yung organizer ng simbahan kasi naubos yung bulaklak. Anong naging dahilan? Anong naging purpose ng mga tao?
Kasi, hinahaluan nila ng mga superstitious belief yung kanilang pananampalataya. Yan daw yung tinatawag na syncretism, mga kapatid. Yan, syncretism. Hinahaluan mo ng hindi talaga katuruan. Hindi ka talaga katuruan ng simbahan. Di ba? Kahit makikita mo naman natin nakikita natin kahit sa mga tindahan. Sa mga tindahan ng mga Katoliko. Makikita mo mga Katoliko, professing Catholics. Pero hindi natin alam kung anong klaseng Catholics. Nominal Catholics ba? Or practicing Catholic. Pero kung practicing Catholic ka, you're supposed not to do that things. Yung superstition. Ang superstition is yung katulad yan. Halimbawa, yung syncretism. Actually, may binanggit si Pope Leo XIV nung nagbisita siya, I think, sa Algeria, na hindi daw dapat natin ihaluan ang ating pananampalataya ng mga bagay na hindi naman talaga katuruan ng simbahan. Okay? Syncretism. Halimbawa, sa syncretism, obvious. Kaya dito sa Pilipinas, tingnan nyo yung mga Katoliko kuno. Baka mga nominal Catholics. Tingnan mo yung mga tindahan nila. Merong cross, merong Santo Niño, merong Black Nazarene, the suffering servant. Pero katabi, pusa at palaka at may Buddha pa. And that is syncretism. Pinaghalo-halo mo, pinagsama-sama mo. Which is not dapat, which is hindi dapat kung talagang totoong Katoliko ka. Kasi kapag Katoliko ka, yung sinasabi ko nga sa inyo, God bless you, Cedric, na once na Katoliko ka, pero nagpa-practice ka pa rin ng syncretism na yan or superstition na yan, na sinasabi ko nga sa inyo na kahit mga MBG, mga LCP and SAMIS, at yung mga CWL, mga asaret ng simbahan, makikita mo yan sa mga Facebook nila pagdating ng New Year. Na nagpa-practice pa rin sila ng superstition. Okay? At alam nyo ba na sa katuruan ng simbahan, sa official teachings ng simbahan, sa dahil mga kapatid, kunin natin. Alam nyo ba sa official teachings sa simbahan, dito sa Catechism of the Catholic Church, mga kapatid, ay mahigpit na tinuturo ng simbahan that engaging or involving into superstition ay ganito yung sinasabi, mga kapatid. Okay. Ito sinasabi. Mabigat to. Okay. Ito sabi Catechism of the Catholic Church 2116 hanggang 2117, and then yung kanyang summary in CCC 2138, paragraph 2138. Ito sabi, all forms of divination are to be rejected. Okay? Recourse to Satan or demons, conjuring up the dead or other practices falsely supposed to unveil the future, yan, supposed to unveil the future, mga manghula, baraha, at saka palad, yan, unveiling the future. Okay? Consulting horoscopes, yan, mga kapatid. Astrology, palm reading, interpretation of omens and lots, the phenomena of clairvoyance, and recourse to mediums, all conceal a desire for power over time, history, and in the last analysis, other human beings as well as a wish to conciliate hidden powers.
They contradict the honor, respect, and loving fear that we owe to God alone. Paragraph 2117, sabi dito, all practices of magic, sorcery, by which one attempts to tame occult powers so as to place them at one's service and have a supernatural power over others, even if this were for the sake of restoring their health. Obviously, ito yung mga tao na nilalapitan ng marami na kahit Katoliko na, mga lalapit sa albularyo o espiritista sa mananawas. Kaya nga nauso yan yung lumabas sa tawas eh. Yan, nauso yung mga ganong joke. Okay? Sabi niya, even if this were for the sake of restoring their health, are gravely contrary to the virtue of religion. These practices are even more to be condemned when accompanied by the intention of harming someone. Yung mga mangkukulam, yung magbabarang, ito yun, harming someone. Pero alam nyo ba yung mga nagpapakulam at nagpapabarang, mga kapatid, na may narinig ako na once na magpakulam ka or magbarang ka, sasabihin daw sa iyo ng mangkukulam na ipaaako sa iyo yung kung anong yung mangyari doon sa pinakulam mo. So kung ano yung mangyari doon sa pinakulam mo, ikaw yung mananagot ang dugo niyan sa kamay mo. Okay, sabi dito. Or when they have recourse to the intervention of demons, wearing charms is also reprehensible. You see, wearing charms, yung mga lucky charms. Di ba? Makikita natin yan, yung mga binibili sa Manila area. Ngayon, dito sa platform na ito, yung mga nagtitinda ko ng singsing, mag-absorb ng mga bad energy. Di ba? Wala naman daw mawala. Meron. Ay, sakop dito yan mga kapatid. Okay, sabi dito. Spiritism often implies divination or magical practices. The church, for her part, warns the faithful against it. So, binabalaan na tayo ng simbahan against it, mga kapatid. Yung mga superstition na yan, mga charms na yan, lahat. Okay? Recourse to so-called traditional cures that does not justify either the invocation of evil powers or the exploitation of another's credulity. Kaya nga dito sa yung parang pinakasummary niya ng CCC 2138, sabi niya, superstition is a departure from the worship that we give to the true God. It is manifested in idolatry as well as in various forms of divination and magic. So, a departure, engaging into superstition is a departure. Pag-alis natin sa pagsamba sa totoong Diyos, sa pagsamba na binibigay natin sa totoong Diyos. You see? So, ganun mga kapatid. Those are offering. Sa buhay natin, yun yung mga offering. Yan yung pagbibigay bukas ng pintuan sa Diablo para makapasok siya sa atin. And sabi ko nga sa inyo, ang Diyos, hindi niya tayo pipilitin na makialam sa buhay natin. Okay. Gusto niya? Yes, of course. Gusto niya iligtas tayo. Kaya nga yung kasabihan niya, narinig ko, hindi ko lang alam kung exactly yung word is, si Saint Agustin yata nagsabi nun. I use term yata kasi nakalimutan ko na. I just heard it. Ang sabi niya, God created heaven and earth without us. But He cannot save us without us. You see?
Nilikha ng Diyos ang langit at lupa na wala tayo. Wala tayong bahagi. Pero hindi niya tayo mailigtas na hindi tayo makikibahagi. Na hindi tayo involved, mga kapatid. At yun yung pinasok din natin. Na unlike sa demonyo, na kahit hindi natin siya bigyan, hindi natin siya imbitahin, bigyan lamang natin siya ng maliit na espasyo, panghimasukan niya yung buhay natin. You see? Ganon. Kaya ako minsan, magtataka ka bakit magulo yung buhay ko. Unforgiveness, yung hindi pagpapatawad is a big opening, a big door for the devil sa buhay mo, mga kapatid. Ang hindi pagpapatawad, unforgiveness, ay isang malaking pinto na pagbubukas sa diablo sa buhay mo. Yan, mga kapatid. So, lagi natin tandaan, yes, sa Ebanghelyo ngayon, na ibinigay ng Panginoon, ang ibinigay ay May April. Ang ibinigay ng Ama sa Panginoon ay nais niya hindi mawala. Pero, let us remember na kahit gustuhin man ng Panginoon na iligtas ka, pero ayaw mo, i-honor pa rin ng Panginoon yung decision mo. Kasi may free will tayo. Bagamat, yes of course, bagamat sinasabi doon sa 1 Timothy 2:3 and 4, na kalooban ng Diyos ang lahat ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Pero, dapat tayo yung mag-response. Kaya hindi totoo yung sinasabi, once saved, always saved. Kasi kung totoo yun, alam niyo mga kapatid, kung totoo yun, ibig sabihin ako secured na ako. Bakit? Naging baptist ako dati. Nabaptize ako sa ilog, hindi sa drum, or hindi sa swimming pool, or hindi sa dagat. At least medyo malapit-lapit yun kasi ang Panginoon Kristo, Jordan River. Ay yung iba dyan, nabautismuhan sa bathtub, drum, swimming pool. Kaya ako ilog, medyo malapit-lapit sa katulad sa Panginoon kasi ang Panginoon, di ba, Jordan River. Di ba? Okay. So, kung totoo yun, ang doktrina na yun ng mga Baptist, once saved, always saved, iligtas ako. Irrevocable yun. Once saved, always saved eh. Okay? Umalis man ako sa Baptist, ligtas pa rin ako kasi yung condition. Once saved, always saved. Kaya kung gusto nyo ma-secure yung kaligtasan, pumunta kayo sa Baptist tapos bumalik kayo sa Catholic Church. Okay, joke lang. Kahit once saved, always saved. No. Okay. Hindi pwede yun. Or else, yung sinasabi na once saved, always saved, kasi ito yung, basihan nila, is yung part ng readings ngayon, John chapter 6, 35 to 40, na hindi niya, ang ibinigay sa kanya ay hindi niya pababayaang mawala sa kanya. Pero let us remember, na sinabi rin ng Panginoon doon sa Matthew chapter 24, na ang mananatili hanggang wakas ay siya lamang maliligtas. Okay? Ang mananatili. Di ba? So, ibig sabihin, despite na, katulad kasi ang kinuwento ng Panginoon, yun sa Matthew 24, darating yung mga sakuna, mga kaguluhan, mga bulaang propeta, darating, mga lindol, tagutom, darating.
Pero ang sabi ng Panginoon, ngunit ang mananatili hanggang wakas ay siya lamang maliligtas. Ibig sabihin, bilang mananampalataya, dapat magkaroon tayo ng faithfulness, ng katapatan, para natili, steadfastness. Hindi yung manampalataya ka lang, ayos na. No, it's not. Kasi kung manampalataya ka lang, ayos na, dapat hindi na sinabi ng Panginoon yun, yung sinasabi niyang ang mananatili hanggang wakas, ay siya lamang maliligtas. Dapat hindi na sinabi yun. Kaya nga, dun sa Luke 18, kung titingnan nyo yung 18 verses 1 to 4, nung nagsaysay ang Panginoon patungkol sa pananalangin, yung persistency and consistency sa pananalangin. Nung kinlose niya yung about dun sa sinasabi niya, about pananalangin, biro mo, dinugtong ng Panginoon, nabanggit ko na rin to the other day, na ang sabi doon ng Panginoon, sabi niya, sa kanyang pagbabalik, ay meron kaya siyang mararatnang sumasampalataya sa kanya? Di ba? Ano nakalagay? Ganun nakalagay. Paano, bakit? Mag-isip-isip ka, bakit sinama ng Panginoon ito? Sa kanyang pagbabalik, meron kayang mararatnan siyang nananalig sa kanya? Oh, you see? Okay. Luke 18 verse 8, mga kapatid. Luke 18 verse 8 pala, hindi verse 4. Ang sabi dito, I tell you, when he will see to it that justice is done for them speedily. But when the Son of Man comes, will he find faith on earth? You see? Magtataka ka bakit niya ito dinugtong dito sa pagkukwento niya patungkol sa persistency in prayer. Okay? Kung titingnan natin, patungkol sa panalangin, may mga tao na kapag sila'y nananalangin at hindi nila natanggap yung tugon sa kanilang pananalangin, ano nangyari? Tumatalikod sila sa Panginoon. Yeah. They are leaving the Lord. Tinatalikuran nila ang Panginoon. So, kaya nga, ang tanong ng Panginoon dito sa huling part ng Luke 18 verse 8, parang kinlose niya yung kanyang kwento about persistence in prayer. Sinabi niya, sa kanyang pagbabalik kaya, may mga mararatan kaya siyang nananalig sa kanya. Bakit? Niya sinabi yung ganon. Dinugtong niya yung ganon. Because many of us, when our prayers has not been answered, kapag hindi na nasasagot yung ating pananalangin, there is a tendency na tinatalikuran natin ang Panginoon. Or there is a tendency na tatalikuran natin ang Panginoon, mga kapatid. So, yun yung sinasabi ng Panginoon doon sa Matthew 24, ang mananatili lamang hanggang wakas ay siya lamang maliligtas. Kaya nga, yung doktrina or katuruan na once saved, always saved, it contradicts the teaching of our Lord Jesus Christ Himself. Okay? Hindi yung, of course, ang mga separated brethren natin, ang mga separated brethren natin, mga protestante, mga hindi katoliko, na mga kapatid natin. Of course, tayo yung sinasabi na, tayo yung sinasabihan nila ng iba na we are earning our salvation by works, sabing ganon, mga kapatid. Yung sinasabi nila sa atin. Tapos i-quote nila yun. Lagi naman natin yung tinatalakay o pinag-uusapan. Lagi nilang i-quote yung Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Di ba? Yun yung babasahin nila. Kasi yun nga, yung isang doktrina kanina, yung once saved, always saved, sa baptism, tapos yung sa mga mostly evangelicals, mga born again, mga bagong itinatag ng mga sekta, ang kanila is faith alone, sola fide. Di ba? Faith alone.
Manampalataya ka lang. And then, of course, sa faith alone, ang i-quote nila, yung John 3:16. John 3:16. At saka yung Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Pero once na i-quote natin itong mga ito, let us make sure na hindi siya babangga sa ibang passages in the Bible. Or else, lalabas na parang ispada-ispadahan natin yung Word of God. Parang kung sino yung may maraming verse, yun yung mananalo. Which is not. Kahit isang verse lang yan, ay dapat natin i-reconsider. Kinakailangan na sa Catholic na pag-unawa, mga kapatid, ang banal na kasulatan is, kaya natin kinikilala ang Biblia bilang salita ng Diyos, it is because of its unity. Yan yung sinasabi sa Dei Verbum, sa encyclical letter na Dei Verbum. Yung Constitution on Divine Revelation. Isa doon sa sinasabi sa Dei Verbum, why we believe that the Bible is the Word of God, it is because of its unity. Pag sinabing unity, hindi siya magkasalungatan. Kung hahayaan natin na parang ang dating ng ating pagbasa at pag-intindi, parang kung ano yung maraming verse, yun yung panalo. Dapat na-reconcile natin yan, kino-consider natin, bakit dito ito yung sinasabi, bakit dito ano yung sinasabi. Dapat i-reconcile natin yan, mga kapatid. Hindi natin yan pwede pag-ispadahin. That is how the Catholic Church interpret the Scripture. Hindi pwede na paramihan ng you have more verse, you are the winner. No. Kahit isang verse lang yan, i-consider natin yun, natin yun. It must be reconciled. Hindi siya pwede mag-ispada-ispadahan. Okay. So yung faith alone na sinasabi, kung tutuusin yung faith alone ng mga protestante, mga separated brethren natin, actually unbiblical. Though there is only one passage in the Bible that has the word faith alone. That has a word faith alone. Meron naman talaga. Dangan nga lamang, or yung faith alone na sinasabi sa Bible ay hindi sumusuporta sa faith alone ng mga separated brethren natin. Okay? Meron namang faith alone talaga. Huwag nating i-deny. Merong faith alone po, mga kapatid, sa mga kapwa ko Katoliko, lalo na yung mga nag-engage sa apologetics, sa Catholic, defending the Catholic faith. Meron naman, huwag nating i-deny na may faith alone sa Bible. Meron naman talaga. Okay? Hanapin ko yung muna yung sa Okay. Of course, yung i-quote nung mga separated brethren natin, yung sa Romans chapter 3. Pero sa Romans chapter 3, walang alone. Pero may version ng Romans chapter 3 na may alone. Pero sa original text, walang alone, mga kapatid. Merong faith alone sa Bible na binabanggit doon sa James chapter 2 verse 24. Kaya wag tayo ng mga Katoliko or yung mga nagde-defend sa Catholic faith, wag nating i-deny na merong faith alone. Meron talagang faith alone. Dangan nga lamang, yun lang, kaso lang. But merong faith alone sa Bible, pero yung faith alone na sinasabi sa Bible ay hindi sumasang-ayon
sa faith alone ng mga separated brother natin, mga protestante, yung hindi katoliko. Meron, mga kapatid. Sa James chapter 2 verse 24. Tingnan nyo sa James chapter 2 verse 24. Okay. Okay. Tingnan ko muna rito sa King James ko kung meron. May King James ako ya. Yan, may King James ako dito. Tingnan natin kung ano dito nakalagay sa James chapter 2 verse 24 nila. Nakalagay dito sa King James, sabi dito. Even so, faith, if it hath not works, is dead. Being alone. Yun yung, ano nila, translation. Sabihin. Okay. So James chapter 2 verse 24. Ito nakalagay. Okay. See how a person is justified by works and not by faith alone. May faith alone, mga kapatid, sa Bible. Huwag natin i-deny. Meron. Merong faith alone sa Bible. Pero yun lang sinasabi natin. But this faith alone is not supporting the faith alone of our separated brethren, mga kapatid. Of course, sasabihin nila, i-quote nila yung Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Pero dapat intindihin natin yung context ng sinabi na Saint Paul yun. Okay? Anong context nun? Basahin natin yung kabuuan. Basahin yung verse 1 and 2. You see? Huwag lang yung diretso ka na kaagad sa 8 and 9 para maintindihan mo. Yan, mga kapatid. Hindi pwede na sa banal na kasulatan, mga kapatid, hindi pwede na pipiliin na natin yung ano yung gusto natin. Kaya nga meron din kasabihan pa rin si Saint Agustin. Sa pagkakalam ko, Saint Agustin ang sabi nito. Ang sabi ni Saint Agustin, if you believe only what you like in the scripture, it is not the scripture you believe, but yourself. You see? Dapat, let us read the Bible in its entirety. Let us read the Bible in its entirety. And intindihin natin. Pinagre-reconcile natin, hindi natin pinag-aaway ng salita ng Diyos. Or else, magiging pontos yan ng mga tao na hindi naniniwala sa Biblia, na nagko-question ng credibility ng Biblia. Dapat na-reconcile natin yan. Bakit dito ganito yung sinasabi? Bakit dito ganito yung sinasabi? Hindi natin siya pag-away-awayan. We must have to reconcile it, mga kapatid. Because it's just a reason why we believe the Bible is the Word of God because of its unity. Okay? Mga kapatid, shalom. Maybe that is by now. God bless. May God bless us sa ating lahat. At maging doon sa mga mga kapatid natin na sakaling may time sila, consider nila pakinggan. Ipopost ko ito sa Facebook. Kung minsan ako pinapakinggan ko rin, mapapakinggan mo lang siya kapag meron kang, naglalaba ka, may ginagawa ka para at least hindi masyadong kainin yung oras mo. Ganun yung style ko. Pinapakinggan ko. Halimbawa, may gusto akong pakinggan.
makinig ka habang may ginagawa ka para at least productive lang. Hindi lang isa yung ginagawa mo, productive din yung ginagawa mo. So, ganun yung paraan. So, shalom, that is by now, maybe. May God bless us. May God keep us safe and sound sa araw na ito. Iligtas naman niya tayo, gabayan at patnubayan. Iligtas sa mga mabibigat mga pagsubok, sa mga malulubang karamdaman. At iligtas tayo ng Panginoon sa mga disgrasya o namang mga sakuna at mga bagay beyond our control, mga kapatid. So, that is why now, signing off, my dear brothers and sisters, God bless sa mga nag-flood likes. So, may mga tao hindi man nag-tap ng screen pero andyan na kinoconsider tayo pakinggan at maging yung mga makikinig nito doon sa other platform kung saan ipopost ko. So, may God bless us and keep us safe and sound sa araw na ito. Amen.